Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2401 Chaos Destruction Great Array. Kasunod ng utos ng Diyos na Panginoon, maraming sundalo at powerhouse sa Kunlun God Realm at Demon God Realm ang mabilis na nagtipon. Hanggang sa panahong ito, mauunawaan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng pagiging maliit. Sa abot ng mata, mula sa langit hanggang sa lupa, maraming tao kung saan-saan. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang figure ni Mi Chang sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos. Walang nakakaalam kung ang labanang ito ang magtatakda ng huling resulta, ngunit alam ng lahat na sa labanang ito, hindi mabilang na tao ang tiyak na babagsak. Si Yezuan ay nakatayo sa harap ng kanyang hukbo bilang si Jiedushi, at sa likod niya ay mga square formation. Kapag nagsimula ang isang kabuoang digmaan, kung gayon ang puhunan ng mga sundalo ay hindi sa 10,000, ngunit sa bilyon. Huwag tingnan si Yezuan na namumuno sa higit sa 1 bilyong sundalo, ngunit ito ay 12 square formations lamang. Kasabay nito, nagsimula ang all-out war, at lumitaw din sa larangan ng digmaan ang malalakas na sandatang mahika na may walang katulad na kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay mga magic na armas sa larangan ng digmaan, mga magic na armas na lalabas lamang sa larangan ng digmaan. Mamadali, ikanaway ni Mi Chang ang kanyang kamay, at sa isang iglap, 10 bilyong sundalo ang sumugod palabas. 10 bilyong sundalo, nakakatakot ang bilang. Gayunpaman, ito ay isang pangunguna lamang na pagsubok. At ang kalaban ay sinalubong din ng 10 bilyong sundalo. Ang ganitong uri ng labanan ay simpleng nakakatakot. Ang malakas na tao ay mukhang napakarupok din. Nakita ni Yezuan sa sarili niyang mga mata ang isang malakas na tao ng mid-rank God Emperor Realm na sumugod sa linya ng kaaway. Nakakakita ng kaunting paggalaw. Ngunit sa ilang sandali lamang, ang powerhouse ng God Emperor Realm ay nawala ng boses at direktang nalunod ng dagat ng mga tao. God's Domain Law Envoy, si Yezuan ay sumusunod. Habang pinagmamasdan ni Yezuan ang labanan sa unahan, isang shrine guard ang dumating sa gilid ni Yezuan. Yezuan, makinig ka sa utos. Si Yezuan ay natural na hindi nang ahas na mag-alinlangan, at sumagot kaagad. Halatang kilala ng shrine guard si Yezuan, bahagyang tumango kay Yezuan, at pagkatapos ay sinabi. Sa utos ng Panginoon ng Diyos, si Yezuan, ang sugo ng batas ng God's Domain, ay mabilis na pumili ng 5,000 sundalo para ipadala ang sugo sa God's Domain. Domain Scheduler ng Diyos, ang taong namamahala sa pagpapadala ng buong hukbo. Ano ang hiniling ni Mi Chang sa kanyang sarili upang mahanap siya? Ngunit natural na hindi na magtatanong pa si Yezuan. Oo, inutusan si Yezuan. Matapos ihatid ang utos, ngumiti ang gwardya ng dambana at sinabi kay Yezuan, Panginoong tagapamahala, dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito, ang Panginoon ng mga Diyos ay lubos na umaasa sa iyo. Bagamat naguguluhan si Yezuan, ngumiti pa rin siya at sinabi sa bantay ng dambana, Salamat, kapatid, sa pagpapaalala sa akin na tungkulin kong paglangkuran ang Panginoong Diyos, ngunit itong kapatid, alam mo ba kung anong gawain ang iniatas sa kanya ng Panginoong Diyos? Ako, haha, malalaman mo kapag pumunta ka, garantisadong bagay na bagay. Walang gaanong sinabi ang mga gwardya ng palasyo, at natural na hindi masyadong nagtanong si Yezuan. Matapos paalisan ng mga shrine guard, nalaman ni Yezuan na lahat ng tao sa paligid niya ay labis na nasasabik. Nagtanong si Yezuan na may ilang pagdududa, ano ang nangyayari sa iyo? Kailangan bang maging sobrang excited? Nakita ko ang isang malakas na lalaki sa kaharian ng mga Diyos na naglalakad papunta kay Yezuan at sinabing, si Master Jido ay hindi pa nakilahok sa digmaan sa mga Diyos dati, kaya hindi. Nakakagulat na hindi ko alam, binibigyan siya ng Panginoon ng Diyos ng isang matabang trabaho, hindi mo ba napapansin, naiinggit ba ang ibang mga sugo ng Jido? Hindi pa banggitin, ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay pinalaya, at hindi nagtagal ay nakita niya ang Jiedushi sa paligid niya, at tumingin siya kay Yezuan na may naiinggit na mga mata. Naguguluhan pa rin si Yezuan, ngunit mabilis siyang pumili ng 5,000 malalakas na lalaki at dirdiretsyong naglakad patungo sa direksyon ng dispatcher. Makikita na ang mga taong pinili ni Yezuan ay labis na nasasabik.
Natatakot ako na siya, ang Jeju Envoy, ay hindi pa rin naiintindihan kung ano ang mangyayari. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa lugar ng dispatcher. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang dispatcher, bahagyang nagulat siya. Dahil, ang dispatcher na ito ay isang banal na hayop. Siyempre, mas mataas ang status ng dispatcher kaysa kay Yezuan, kaya hindi nang ahas si Yezuan na maging walang galang. God's Domain Law Envoy, GF ang 60,000 Realms Jido, salubungin ang dispatcher. Inatake ni Yezuan at sinabi sa dispatcher. Bahagyang itinaas ng dispatcher ang kanyang mga mata at sumulyap kay Yezuan, at pagkatapos ay nagsabi, "Bueno, narito ka, pumunta ka, itinalaga ka sa ikalimang dibisyon ng Chaos World Destruction Formation, kung saan ikaw ang may kontrol." Sa matinding pagdududa, dumating si Yezuan sa ikalimang dibisyon ng tinatawag na Chaos Destruction. Ngunit nang makita ni Yezuan ang nasa harapan niya, hindi niya maiwasang mabigla. Ito ay isang mahusay na espada. Upang maging tumpak, ang buong Chaos World Destruction Formation ay isang malaking formation na binubuo ng 7 at 49 na magagaling na espada. Ang bawat higanteng espada ay 10,000 metro ang taas at patuloy na naglalabas ng malakas na pagbabago-bago. Kahit na hindi pa ito nakita ni Yezuan, naiintindihan na niya ngayon na ang higanteng espada na ito ay isang napaka-discarding magic weapon. Sa 49 na magagaling na espada, 30 ang direktang kinokontrol ng mga bantay ng Jingu Palace, at 19 lamang ang itinalaga sa bawat Jiedushi. Ang mga powerhouse sa paligid ni Yezuan ay labis na nasa sabik, at ang isang powerhouse ng mataas na ranggo ng Diyos na Emperador ay tuwang-tuwa na lumuhad sa lupa at yumuko sa higanteng espada. System, ano ang bagay na ito? Ding, ang system ay nag-uudyok. Ang tinukoy na target ay masyadong malakas at ang system ay hindi matukoy ito. Walang paraan upang matukoy. Nang mag-isip si Yezuan kung paano ito makokontrol, nakita niya na ang mga lalaking nasa ilalim niya ay hindi na makapaghintay na tumakbo sa iba't ibang posisyon. At ngayon lang, ang Superior God Emperor ay dumating din kay Yezuan at sinabi kay Yezuan, "Lord Jiedushi, napakasimple ng kontrol nitong magulong mundo na sumisira sa espada, mangyaring umakyat sa pangunahing altar, kung saan ikaw ang magpapasya sa target na posisyon ng pag-atake, at gagamit kami ng grupo ng 500 katao upang patuloy na sirain ang mundo para sa kaguluhan." Ang higanteng espada ay nagtanim ng kapangyarihan ng banal na kapangyarihan at batas, at sa pagkakataong ito, tiyak na makakakuha tayo ng sapat na militar na merito. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung paano gamitin ang bagay na ito. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, diretso siyang naglakad patungo sa pangunahing altar. Pagkatapos sumakay ni Yezuan sa pangunahing altar, mabilis na umangat sa hangin ang pangunahing altar. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang host ay pinalakas ng hindi kilalang kapangyarihan, at ang kakayahang makadama ng espiritual na kahulugan ay nadagdagan ng 10,000 beses. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay pinalakas ng hindi kilalang kapangyarihan, at ang bilis ng pag-unawa sa batas ay tumaas ng 10,000 beses. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang host ay pinalakas ng hindi kilalang kapangyarihan, at ang lakas ng banal na kapangyarihan ay tumaas ng 10,000 beses. 3 sunod-sunod na paalala ang nagpabigla sa puso ni Yezuan. 10,000 beses ang pagtaas. Sa oras na ito, direktang inilabas ni Yezuan ang kanyang espiritual na pag-iisip. Sa isang iglap, naramdaman ni Yezuan na ang buong larangan ng digmaan ay nasa kanyang mga mata. Sa susunod na labanan, nakikita pa ni Yezuan ang mga galaw ng isang sundalo sa banayad na paraan. Siyempre, imposible pa ring maramdaman ang buong espasyo sa larangan ng digmaan ng pangunahing Diyos, ngunit halos kalahati ng distansya ay mararamdaman. Kasabay nito, sa harap ni Yezuan, 3 maiikling sword phantom ang direktang lumitaw, at isang espiritual na kahulugan ang ipinakilala sa espiritual na kamalayan ni Yezuan. Hayaan si Yezuan na maunawaan agad ang paraan ng pagkontrol nitong Chaos World Destruction Sword. Kabanata 2,420 beses na tumaas. Lumalabas na ang 3 dagger na ito ay kumakatawan sa ilang beses na maaaring maglunsad ng mga pag-atake si Yezuan. Ang mga powerhouse sa ibaba ay nagpatuloy na nagtanim ng banal na kapangyarihan upang mapawi ang gayong mga punyal.
Siyempre, tungkol sa kapangyarihan ng maikling atake ng espada na ito, si Yezuan lang ang makakaalam nito pagkatapos gamitin ito. Ang utos na umatake ay hindi pa dumarating, kaya si Yezuan ay tahimik lamang na nagmamasid sa labanan sa unahan. Ang labanan ng 20 bilyong tao ay pansamantalang pag-atake lamang, at walang kahit na suporta ng mga madiskarteng sandatang mahika. Natatakot ako na lilito lamang ito sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Biglang may narinig na boses sa tenga ni Yezuan. Ang ika-5 distrito, libreng pag-atake ng isang beses. Saglit na natigilan si Yezuan, hindi niya inaasahan na wala na siyang ibang ginawa, ngunit hayaan mo na siyang umatake ng malaya, at hindi niya alam kung espesyal na sinanay siya ni Mikong o ano. Ngunit natural na hindi palalampasan ni Yezuan ang magandang pagkakataon. Hinanap agad ng spiritual mind ang target. Alam ni Yezuan na ang mga madiskarteng magic weapon ay inaatake sa malawak na hanay, kaya hindi siya nang ahas na bitawan ang mga ito ng random. Kung hindi siya mag-iingat, baka masaktan niya ang sarili niyang mga tao. Hindi nagtagal, naglock si Yezuan ng isang posisyon, at pagkatapos ay direktang isinaaktibo ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang banal na kapangyarihan ni Yezuan ay mabilis na sumanib sa Chaos World Destruction Great Sword. Bigla, naramdaman ni Yezuan na ang kanyang divine sense ay nagsimulang automatikong kulong sa kaaway. Masasabing ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Yezuan, at hanggang sa oras na ito nalaman ni Yezuan na ang dakilang espada ng Law of Chaos ay talagang may artifact. Nilock lang ni Yezuan ang isang lugar, na halatang hindi tumugma sa paraan ng pag-atake. Sa makatuwid, ang Chaos World Destruction Sword ay talagang automatikong nakatulong kay Yezuan na simulan ang tamang paraan ng pag-lock. Ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay mabilis na tumawid sa larangan ng digmaan, at kung saan lumipas ang kanyang espiritual na pakiramdam, hindi mabilang na mga kaaway ang direktang namarkahan. Malinaw na nararamdaman ni Yezuan ang ganitong uri ng pagmamarka, ngunit hindi ito nakikita o nararamdaman ng ibang tao. Walang oras si Yezuan para bilangin kung ilang kaaway ang kanyang nalock. Dahil ang oras ay masyadong maikli at masyadong maikli, sa isang iglap, isang maliit na espada sa harap ni Yezuan ang nawala, at ang Chaos World Destruction Sword ay nagbuga ng malaking liwanag, at pagkatapos ay isang anino ng espada ang tumaas sa kalangitan. Ang anino ng espada ay mabilis na sumugod sa larangan ng digmaan, ngunit nang makarating ito sa larangan ng digmaan, mabilis itong nahati, at hindi mabilang na ulan ng espada ang nagmula sa anino ng magulong higanteng espada na sumisira sa mundo. Ang daming nakakatakot. Boom! 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 Ang buong larangan ng digmaan ay napuno ng usok sa isang iglap. Maging ito ay nasa langit o sa lupa, maging ito ay isang ordinaryong sundalo o isang malakas na tao, ang mga kaaway ng Demon God Realm ay tinamaan ng walang katulad. Ito ang totoong ulan ng espada, tulad ng ulan, hindi mabilang na mga anino ng espada ang bumagsak sa ilalim. Ang buong larangan ng digmaan ay nagniningning sa nakasisilaw na liwanag, at ang buhay ay tila napakawalang halaga sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga kaaway ang sinubukang ipagtanggol, lahat ng uri ng mahiwagang sandata o banal na kapangyarihang kalasag, at mga kalasag ng batas ay patuloy na lumilitaw. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi, dahil ang pag-atake ng magulong higanteng tibak na ito na sumisira sa mundo mismo ay may espesyal na kapangyarihan ng batas. Sunod-sunod na kaaway ang napasok, at ang pagkadyos ay nabasag sa lugar. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, ito ay isang kisap mata lamang, ngunit nakikita ni Yezuan ang lahat ng ito ng malinaw, dahil habang inilunsad ang pag-atake, siya ay biniyayaan din ng batas ng panahon, at ang kasalukuyang bilis ng espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay limitado. Ito ay 100 beses na mas mabilis. At sa sandaling ito, talagang abala si Yezuan. Ang ulan ng espada na pumupuno sa kalangitan ay hindi maaaring balewalain. Kung gusto mong magdulot ng pinakamaraming pinsala, kailangang patuloy na i-lock ni Yezuan ang kaaway. Pagkatapos ng lahat, ang kaaway na napatay, kung si Yezuan ay hindi nakakandado sa isang bagong target, ang mga anino ng espada na ito ay masasayang. Ang 10,000 fold na pagtaas sa banal na kahulugan at ang 100 fold na pagtaas sa batas ng panahon ay ginagawa pa rin Yezuan na nagmamadali, kahit na walang kapangyarihan. Marami sa mga pag-atake ay nasayang, pero imposible rin ito, kung tutuusin,
Ang dami ni Jian Yu. Ang lakas ng mga ulan ng espada na ito ay tiyak na hindi maliit. Para sa mga ordinaryong sundalo sa totoong Diyos na kaharian, ang isang espada ay sapat na upang patayin sila sa loob ng ilang segundo, at kahit na mas malakas sila, hanggat sila ay nakakandado ng espiritual na kahulugan ni Yesuan, sila ay aatake ng walang katapusan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang pag-atake, ngunit sa kampo ng kaaway, daan-daang milyong tao ang nahulog sa isang iglap. Kakilakilabot na mga numero, kakilakilabot na pag-atake. Ito ba ang tinatawag na strategic magic weapon? Napakalakas ng pag-atake, natatakot ako na walang makatiis. Siyempre, isa ring malaking hamon para sa control. Maganda na ang spiritual sense control ni Yesuan, ngunit nagdulot din ito ng maraming pag-aaksaya. Isa lang itong atake ni Yesuan na may ganoong kapangyarihan. Pagkatapos, kung ang 49 na higanting mga espada ng Chaos World Destruction Formation ay sabay na umatake, ano ang mangyayari? Gayunpaman, alam din ni Yesuan sa kanyang puso na kapag na-activate na rin ng kaaway ang estratehikong magic weapon, imposibleng magdulot ng ganoong nakakatakot na pinsala. Dahil sa pag-ataking ito, mabilis na sinakop ng Kunlun God Realm ang tuktok. Ngunit dahil din sa pag-atake ni Yesuan, ang kaaway ay naglunsad ng isang buong sukat. Marahil sa mga mata ni Yesuan, ang pag-atake ng Chaos World Destruction Sword ay napakalakas na, ngunit nang sumiklab ang digmaan, talagang naunawaan ni Yesuan kung ano ang tinatawag na isang tunay na madiskarteng sandata. Nakita ko na sa harap ng kampo ng kaaway, may 10,000 malalaking divine beast na sumusugod sa harapan. Ang malaking sukat ay tiyak na hindi pa nakikita ni Yesuan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang banal na halimaw na ito ay nagagamit ang espasyo sa kalooban. Ang kapangyarihan ng batas, hanggat payag sila, maaari silang magpatawag ng teleportation formation sa harap nila anumang oras, at pagkatapos, ang malaking katawan ay papasok sa teleportation formation. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan ito lilito, kahit na maaari itong direktang lumitaw sa Kunlun Divine Realm Great Array. At ang mga higanteng hayop na ito ay nagtayo rin ng maraming gusali, at hindi mabilang na mga tao mula sa Demon God Realm ang naglunsad ng mga pag-atake sa mga gusaling iyon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang bawat isa sa mga higanteng hayop na ito ay nilagyan ng mga madiskarteng sandatang mahika. Hindi alam ni Yesuan ang pangalan ng ganitong uri ng strategic magic weapon ng Demon God Realm. Ang ganitong uri ng magic canyon, bawat pag-atake, ang pagitan ay hindi masyadong mahaba, ngunit ang kapangyarihan ay medyo malakas. Kahit na ito ay mas masahol pa sa magulong tibak na sumisira sa mundo na kasalukuyang kinokontrol ni Yesuan, ang susi ay ang makagalaw. Sa tuwing may gagawing bombardment, hindi bababa sa 10,000, hindi bababa sa libu-libong sundalo mula sa Kunlun Divine Region ang direktang babagsak, at karamihan sa kanila ay hindi man lang iiwan ang kanilang mga katawan. At mayroong kasing dami ng 10,000 ng mga mahiwagang kanyan. Maaari mong arbitraryong gamitin ang mga batas ng espasyo upang pumunta sa anumang sulok ng larangan ng digmaan, at pagkatapos ay maglunsad ng malakas na pag-atake. Hindi masama ang ganyang hayop. Gayunpaman, ang Kunlun God Realm ay hindi walang kakayahang makitungo sa kanya. Nakita ko ang 1,000,000 totem beast na sumugod palabas ng Kunlun God Realm. Nang walang pagbubukod, ang mga totem beast na ito ay nagtataglay din ng kakayahan ng batas sa kalawakan. Kabanata 2403 ang pagtatapos ng digmaan. Sa sandaling lumitaw ang mga totem beast na ito, agad silang tumakbo palabas, at sa tuwing mawawala ang mga higanteng hayop sa Demon God Realm, hindi mabilang na totem beast ang nawala kasama nila. Masasabing napakaliit ng totem beast sa harap ng higanteng hayop, tulad ng mga langgam sa harap nito. Gayunpaman, ang totem beast na ito ay maaaring tiyak na ay target ang higanteng hayop. Madalas na makikita na ang mga higanteng hayop na muling lumilitaw sa larangan ng digmaan ay patuloy na nananaghoy at nakikipagpunyagi, dahil ang mga totem na hayop na iyon ay nag-drill sa kanilang mga katawan at sinira ang mga ito. Kasunod nito, naglunsad din ang Kunlun God's Domain ng sarili nitong mobile strategy na magic weapon. Gayunpaman, hindi tulad ng Demon God Realm, ang mga mobile strategic magic weapon na ito sa Kunlun God Realm ay pinagsama-sama.
Nakita ko ang hindi mabilang na mga powerhouse na mabilis na nagtipon, at mula sa kanilang mga kamay, iba't ibang mga sandatang mahika ang inihagis. Ang mga nag-iisang magic weapon na ito ay mabilis na natipon sa himpapawid, at sa lalong madaling panahon sila ay naging isang pinagsamang strategic magic weapon. Pagkatapos, ang mga powerhouse na ito ay agad na nag-inject ng banal na kapangyarihan. At ang mga madiskarteng sandatang ito ay nagsimula ring maglunsad ng kanilang tungkulin, o malakas na depensa, o malakas na pag-atake. Sa isang iglap, ang inisyatibo ng larangan ng digmaan ay bumalik sa Kunlun God Realm. Tuldok, tuldok, tuldok. Ang mahiwaga at makapangyarihang mga madiskarteng sandata ay patuloy na lumilitaw. Sa sandaling ito lamang mauunawaan ng mga tao kung anong uri ng magic weapon ang matatawag na tunay na magic weapon. Masasabing ang mga strategic magic weapon na ito ay hindi kayang kontrolin ng isang tao, dahil ang divine power na kailangan para kontrolin ang mga ito ay napakalaki. Kahit na si God Lord ni Chang iyon, natatakot ako na imposibleng kontrolin ang isang malakihang strategic magic weapon na mag-isa. Siyempre, bilang karagdagan sa malakihang madiskarteng mga sandatang mahika, ang mga personal na sandatang mahika ay naglaro din sa oras na ito. Nagsisimula ang isang malawakang digmaan, at ito rin ang malakas laban sa malalakas, at ang mga sundalo laban sa mga sundalo. Kung tutuusin, karamihan sa mga powerhouses ay hindi nasusuklam sa pagpunta sa gulo ng mga ordinaryong sundalo. Sa kanilang mga puso, maaari lamang nilang pasiglahin ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga tao mula sa parehong kaharian. Maraming beses, kung ang mga powerhouse na ito ay walang kalaban, mas gugustuhin nilang hindi umatake kaysa patayin ang mga mababang antas na sundalo. Para naman sa mga ordinaryong sundalo, hindi sila kwalipikadong hamanin ang malalakas. Siyempre, kung ang malalakas ay papatayin ang sarili at tumakbo sa tumpok ng mga sundalo, kung gayon, upang mabuhay, ang mga sundalong ito ay lalaban ng buong lakas. Ang mga hiyawa ng pagpatay ay pumuno sa mga tainga ni Yesuan, at ang dugo ay mabilis na damaloy sa isang ilog, at pagkatapos ay napunta sa isang lawa. Bawat sandali, hindi mabilang na tao ang nahuhulog. Sa oras na ito, wala sa mood si Yesuan na alalahanin ito, dahil ganap na niyang kinokontrol ang Chaos World Destruction Formation. Masasabing ang 49 na higanteng espada ng Chaos World Destruction Formation ay ang pinakamalaking card at ang pinakamalakas na killing move ng Kunlun God Realm. Siyempre, ang Demon God Realm ay mayroon ding sariling trump card. Gayunpaman, hindi ito isang pag-atake gamit ang isang banal na espada, ngunit isang multo ng batas. Dahil masyadong malayo ang distansya, hindi makita ni Yesuan kung paano umatake ang Demon God Realm, ngunit nakikita niya ang epekto. Nakita ko na pagkatapos ng ilang panahon, libu-libong sinag ng liwanag ang ilalabas mula sa likuran ng hukbo ng Demon God Realm. Ang liwanag na ito ay mabilis na napalitan ng multo ng isang nakakatakot na demonyong Diyos. Kapag lumitaw ito, papatayin nito ang quartet. Masasabing itong mga demonyong Diyos na multo ay walang magagawa tungkol dito na wasak, maghintay lamang na siya ay mamatay ng mag-isa. Dahil ang mga demonyong multo na ito ay talagang immune sa lahat ng pisikal na pinsala, lahat ng pinsala sa batas, at lahat ng banal na pinsala sa kapangyarihan. Halos, ito ay katumbas ng hindi magagapi. Gayunpaman, kumpara sa magulong higanteng espada na sumisira sa mundo sa Kunlun Divine Realm, ang pinakahuling paraan ng Demon God Realm ay halatang mas mahina. Ang buong isipan ni Yesuan ay nakatuon sa magulong espada na sumisira sa mundo na kumokontrol sa kanya. Sa ibaba niya, 5,000 malalakas na lalaki ang humalili, patuloy na nagtitipon ng banal na kapangyarihan para kay Yesuan, at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake si Yesuan. Mga labanan, walang katapusang labanan, mga contingent ng mga sundalo na nagmamadali, at pagkatapos ay mabilis na nalipol. Sa gitna ng mga front lines ng dalawang panig, tila may kulay dugong blockade. Walang makakatulong sa sinuman. Ang mga bangkay ay patuloy na nag-iipon, mula 100 metro ang taas hanggang 10,000 metro ang taas. Walang mabibilang kung ilang tao ang namatay. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga tao ang nahulog sa bawat sandali. Pagkatapos ng lahat, sa bawat oras na sila ay ipinadala, sila ay mga sundalo sa mga unit ng 100 milyon. Ano ang hilingan ng karne? Ito ang
Tunay na hilin ng karne, at ito ang Diyos ng Sekal. Sa ganitong kapaligiran, kahit na ang isang malakas na pag-iisip ay maaaring mabaliw, na siyang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ang isang nakamamatay na aura. Tahimik na tumingin si Yesuan sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, nakita rin niya ang mga pangkat ng kanyang mga nasasakupan na ipinadala, at pinapanood ang mga sundalo at malalakas na lalaki na dinala niya ng ganoong pagkahulog. Sa kasamaang palad, ito ay digmaan, ito ang larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, walang puwang para sa pagpili, walang sinuman. Mula sa Divine Master na si Michang hanggang sa isang ordinaryong sundalo, sa katunayan, wala silang karapatang pumili. Tuldok, tuldok, tuldok. Ang digmaan ay nangyayari. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Yesuan kung sino ang unang nagsimula ng digmaan, ngunit isang bagay ang tiyak, matatapos lamang ang digmaan kung ang isang panig ay sumuko. Gayunpaman, sa sandaling sumuko ka, magbabayad ka ng napakataas na halaga, kaya imposibleng may sumuko hanggang sa huling sandali. Araw-araw, taon-taon, kinokontrol ni Yesuan ang kanyang magulong espada na sumisira sa mundo, at hindi niya alam kung gaano karaming mga kaaway ang kanyang napatay, at si Michang ay naglabas ng 3 utos ng conscription bago at pagkatapos, sa 9 na direksyon lamang at 60,000 kaharian, nagpadala siya ng halos 30 bilyong tao upang lumahok sa digmaan. Sa wakas, tapos na ang digmaan. Masasabing nang dumating ang balita ng pansamantalang pagwawakas ng digmaan, ang puso ng mga tao ay manhid lamang, maging si Yesuan, wala man lang saya, tanging pamamanhid. Gayunpaman, ang digmaan ay hindi pa talaga tapos, ito ay nagiging isang lokal na digmaan muli. Sa araw na ito, nagpadala si Michang ng isang tao para hanapin si Yesuan. Nang dumating si Yesuan sa tabi ni Michang, alam niya na pagkatapos ng ilang negosasyon, sa wakas ay nakuha ni Michang ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm na sumang-ayon na sa halip na isang walang takot na digmaan, siya ay magsasagawa ng treasure hunt. Sa pagkakataong ito, ang magkabilang panig ay nagpadala ng tigi-1 Diyos, 100 Diyos, 1,000 Diyos, at 10,000 Diyos. At ang mga taong ito ay papasok sa isang lihim na kaharian. Ang lihim na kaharian ay gumagawa ng isang espesyal na puting bato na talagang walang silbi. Gayunpaman, ito ay napakabihirang, at ito ay lubhang mapanganib, mayroong hindi mabilang na mga gawa-gawang hayop, at ilang mga kakaibang bagay ang umiiral. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay makita kung aling panig ang makakakuha ng higit pa sa mga puting batong ito sa loob ng 3 araw. Sa gayon ay tinutukoy ang kahihinatnan ng digmaan. Ang lihim na kaharian na ito ay may kabuuang 86 na pasukan, at ang bawat panig ay sumasakop sa 43 sa mga ito. Malinaw, ang lihim na kaharian na ito ay malamang na hindi ang unang pagkakataon na ginamit ito upang gumawa ng mga katulad na bagay. Walang rules sa Secret Realm, kahit anong ibig sabihin ng gamit mo, basta makuha mo ang puting bato at maibalik mo, ayos lang. Kabanata 2404 na White Jade. Makatuwirang dahilan na si Yeshuanggui, ang Law Envoy at Jido Envoy, ay hindi dapat mapili para sa naturang treasure hunt, ngunit malinaw naman, si Mikong ay may mataas na pag-asa para kay Yesuan. Hindi tumanggi si Yesuan, ngunit direktang sumunod sa brigada sa lihim na kaharian. Napakalaki ng lihim na kaharian, at random ang teleportasyon, kaya nang nasa loob na, hindi nag-atubili si Yesuan na direktang itago ito. Ayon sa kanyang kasalukuyang cultivation ng first grade high-level God King Realm, kung makakatagpo siya ng powerhouse sa God King Realm, hindi na siya makakalaban. Ang random transmission ay ginagawang imposible para sa lahat ng lumilitaw. Dito na malaman kung siya ay isang kaaway o isang kaibigan. Marahil ang 2 super powerhouse ng God Venerable Realm ay maaaring tumakbo ng laganap. Siyempre, kahit kinubkob sila, kapag kinubkob na, hindi magiging maganda ang araw. Dahil siya ang napili dito, paanong ang Panginoon ng Diyos ay hindi naghanda ng mga sandatang mahika para sa lahat? Ito ang kayamanan na nagpapasya sa kahihinatnan ng digmaan. Katulad ni Yesuan, bago pumasok, binigyan siya ni Michang ng singsing na Chenkon. Ngunit ngayon, binuksan ito ni Yesuan upang makita kung ano ang nasa Chenkon ring. Nang tingnan ni Yesuan ang singsing ng Chenkon, bahagyang nagulat siya, dahil may 3 kayamanan sa singsing ng Chenkon. Isang jade pendant, isang token,
at isang sinaunang larawan. Ang jade pendant na ito ay alam ni Yezuan na bagamat ito ay parang isang jade pendant sa ibabaw, ito ay hindi. Sa katunayan, ito ay isang espesyal na magic weapon na may batas na pag-atake na nakaimbak dito. At ito sa mga kamay ni Yezuan ay ang defensive magic weapon na personal na inihanda ni Mikong para sa kanya. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay makakapagligtas pa sa buhay ni Yezuan sa isang kritikal na sandali. Tulad ng para sa token, alam din ni Yezuan na ito ay isang espesyal na token na espesyal na ginagamit upang i-seal ang mga totem beast. Katulad nito, ang token na ito ay dapat na inihanda para sa kanya ni Mi Chang, kaya ang selyadong totem beast ay natural na hindi. Simple lang, isang pag-atake at isang depensa, dalawang magic weapon, at ang mga ito ay inihanda mismo ni Mi Chang, na nagpapakita kung gaano kahalaga ni Mi Chang si Yezuan. Para sa sinaunang mapa, hindi alam ni Yezuan kung ano yun, kaya wala siyang pagpipilian kundi tawagan ang system. System, anong klaseng magic weapon itong sinaunang mapa? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pagsusuri ng data ay isinasagawa, ang pagsusuri ay kumpleto na. Ding, ang Jiuquan Divine Extermination Map ay isang super magic weapon na espesyal na ginawa at pagkatapos ay nilagyan ng siyam na espesyal na batas at 20%. Ang magic weapon na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon ding espesyal na Divine Extermination Domain. Bahagyang nagulat si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang huling sinaunang larawang ito ang pinaka-espesyal na pag-iral. Sa oras na ito, ang tanging pagdududa ni Yezuan ay kung bakit naghanda si Mi Chang ng isang sinaunang mapa para sa kanya. Dapat mong malaman na ang mahiwagang sandata na ito ay malinaw na napakahirap makuha, ngunit si Mi Chang ay nagbigay ng gayong mahiwagang sandata kay Yezuan. Ngunit anuman ang iniisip ni Mi Chang, isang bagay ang tiyak, iyon ay, si Yezuan ay may dagdag na patong ng proteksyon. Sa tatlong bagay na ito, masasabing ang kakayahan ni Yezuan sa pagprotekta sa sarili ay bumuti ng husto. Naturally, medyo mas malakas din ang tiwala niya sa treasure capture na ito. Maingat na inilabas ni Yezuan ang espiritual na kahulugan upang siyasatin ang nakapaligid na sitwasyon. Ang pagpapakawala ng espiritual na pakiramdam ay maaaring makapagparamdam kay Yezuan sa paligid at sa parehong oras ay maaaring matukoy ng espiritual na pakiramdam ng ibang tao, kaya kailangang mag-ingat si Yezuan. Siyempre, kapag ang banal na kahulugan ay inilabas, ito rin ay upang mahanap ang ganoong uri ng puting jade na may nakatalagang target. Hindi nagtagal para mahanap ni Yezuan ang isang piraso ng puting jade na ito. Oo naman, wala itong silbi kay Yezuan. Masasabing kung ang jade na ito ay hindi nabigyan ng misyon ng pagnanakaw ng mga kayamanan, wala na itong halaga. Ang distribusyon ng white jade ay napakalawak, at tila hanggat ito ay nasa lihim na kaharian, anuman ang uri ng lupain, posible na makahanap ng ganitong uri ng puting jade. Walang regularidad sa kanyang paglaki, ngunit ito ay napakabihirang, na nagpipilit sa mga sumasali sa treasure hunt na patuloy na palawakin ang saklaw sa paghahanap. Siyempre, may mga taong ayaw maghanap ng white jade, mas handang makakuha ng isang bagay para sa wala, at mas handang maghintay para pagnakawan ng ibang tao. Sa oras na ito, maingat na hinahanap ni Yezuan ang bawat lugar. Ang mga puting jade stone na ito ay napakahusay na nakatago. Kahit na ito ay parang puting jade sa ibabaw, kahit na sa mga puno, posibleng makita na si Yezuan ay palaging mapagbantay. Gayunpaman, ang patuloy na paghahanap ay ginawa sa kanya na hindi makahanap ng anumang mga kaaway o banal na hayop, kaya siya din subconsciously, ako ay mas nakatuon sa paghahanap. Isa pa, gumalaw ang figure ni Yezuan at mabilis na naglakad patungo sa isang maliit na punso. Dahil sa maliit na punso na iyon, nakakita si Yezuan ng puting jade. Gayunpaman, nang malapit na si Yezuan sa puting jade, biglang may naganap na mutation. Boom! Nang walang babala, isang marahas na pag-atake ang sumiklab sa tabi ni Yezuan. Kung ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay hindi naging mapagbantay sa lahat ng oras, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay malaki ang posibilidad na siya ay mahuli. Gumalaw ang figure ni Yezuan, at naiwasan niya ang pag-atake. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang nakitang kakaiba. Hindi ba't isang tao o isang banal na hayop ang umaatake sa akin, ito ay isang aksidenteng mutation lamang.
Tumingin si Yezuan sa haligi ng apoy ng may kalituhan. Ngayon lang, ang haligi ng apoy na ito ay biglang lumitaw, halos makonsentrasyon si Yezuan. Naramdaman ni Yezuan ang kapangyarihan sa haligi ng apoy, ngunit nalaman niyang walang gaanong banta, kaya hindi naiwasang isipin ni Yezuan na maaaring natural na mutation lamang ito, hindi ang palihim na pag-atake ng kaaway. Gayunpaman, nang si Yezuan ay nag-iisip tungkol dito, biglang nagsimulang manginig ang buong mundo, at pagkatapos, ang mga haligi ng apoy ay patuloy na lumilitaw, si Yezuan ay naglakas loob na mag-alinlangan, at nakaramdam ng pag-iwas sa lahat ng dako. Paano ito nangyayari? Sumimangot si Yezuan, at habang umiiwas, siya ay naguguluhan din. Dahil wala siyang nakitang pinagmumulan ng pag-atake, ang mga haliging ito ng apoy, tulad ng mga bulkan na biglang sumabog, ay lumitaw sa sandaling lumitaw ang mga ito, nang walang babala, at ang kapangyarihan ay napakalawak. Gayunpaman, ang mga haligi ng apoy na ito ay may isang tiyak na regularidad, na parang nag-aayos sila ng ilang uri ng pagbuo. Hindi maganda, it's a formation. Biglang natauhan si Yezuan. Bago pumasok, walang nagsabi kay Yezuan kung ano ang nasa loob, kaya walang alam si Yezuan tungkol sa lahat ng bagay dito. Gayunpaman, naniniwala si Yezuan na sa lihim na kaharian na ito, imposibleng mawalan ng kahit kaunting panganib. Pagkatapos ng lahat, ito ang lihim na kaharian kung saan ang Battle of God's Domain ang tutukayin ang susi sa kinalabasan ng labanan. Ang mga pangunahing Diyos ng magkabilang panig ay walang dahilan upang pumili ng isang lihim na kaharian kung saan maaari silang lumabas sa kapayapaan at seguridad, pumasok at mamasyal sa kanilang kalooban. Sa makatuwid, mayroon lamang isang bagay na maaaring pagtibayin. Sa ibabaw, tila walang espesyal na lihim na kaharian. Sa katunayan, ito ay puno ng mga mekanismo, at hindi mabilang na hindi alam at mga panganib ay maaaring lumabas anumang oras. Siyempre, kahit anong uri ng panganib ang naririto, dahil nakapasok na si Yezuan, walang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Kabanata 2405 Hanay ng pag-atake sa sunog. Mabilis na komandat ang figure ni Yezuan. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga haligi ng apoy na lumitaw sa ilalim ng lupa sa lugar na ito, at ang mga ito ay naging masiksik, at walang pattern sa lahat ng kanilang mga lokasyon. Kadalasan, iniiwasan ni Yezuan ang isa sa kanila. Ang haligi ng apoy, sa isang iglap, isa na namang haligi ng apoy ang babangon sa hangin. Siyempre, hindi madali ang mga haliging ito ng apoy. Ang iba't ibang uri ng apoy, tulad ng Free Flavor True Fire, ang Nine Heavens Profound Fire, ang Netherworld Fire, ang Xingyu Chen Fire, ang Six Realms Demon Fire, at iba pa, ay patuloy na lumilitaw. Marahil ay kayang tiisin ni Yezuan ang mga ordinaryong apoy tulad ng Sunway True Fire, Six Realms Demon Fire, at iba pa, ngunit para sa Xingyu Chenwu, Netherworld Fire at iba pang kakaibang apoy, natatakot ako na ang kaunting gasgas ay maaaring magdusa kay Yezuan. Namatay si Zuan ng walang libingan. Sa makatuwid, si Yezuan ay hindi pinahintulutang mag-isip ng labis, maaari lamang siyang umiwas. Ilang beses sinubukang lumabas ni Yezuan sa lugar na ito, ngunit ang mga haliging ito ng apoy ay tila kontrolado ng ilang puwersa. Sa tuwing pipili si Yezuan ng direksyon na dadaanan, ang mga haligi ng apoy sa ganoong distansya ay magiging sobrang siksik sa isang iglap. Sa makatuwid, sa katunayan, ang kasalukuyang pag-iwas ni Yezuan ay hindi rin regular. Ang paggamit ng mga irregularidad upang harapin ang mga irregularidad ay ang tanging hakbang ni Yezuan ngayon. Siyempre, sa katunayan, sa tuwing umiiwas siya, masasabing lubhang peligroso. Ang pag-iwas ni Yezuan ay ginawa niya nang hindi niya malay, at wala talagang layunin o pattern. Gayunpaman, ganoon din ang paghabol, kaya malaki ang posibilidad na kung hindi mag-iingat, magkakapatong ito. Boom! Isa pang haligi ng apoy ang bumaril sa kalangitan. Gayunpaman, ang distansya mula kay Yezuan ay wala pang 1 metro ang layo. Ibig sabihin, kung ang teleportasyon ni Yezuan sa pagkakataong ito ay medyo malayo, siya ay ililibing sa dagat ng apoy. Yuanyu Divine Fire. Biglang nagulat ang mga mata ni Yezuan. Kahit si Yuanyu Divine Fire ay lumitaw. Malakas o mahina ang apoy. Kung ito ay isang apoy lamang na may katangiang kapangyarihan, si Yezuan ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pag-aalala.
Gayunpaman, para sa mga apoy na may kapangyarihan sa batas, hindi maaaring mag-alala si Yezuan. Ang malalim at liblib na banal na apoy na ito ay isang espesyal na apoy na may kapangyarihan ng batas. Kung wala dito, ngunit sa labas ng mundo, kung gayon ang malalim na banal na apoy na ito ay maaaring mag-apoy sa lahat, at kahit na ang mga batas ay maaaring pag-alab niya. Sa hindi inaasahan, sa lihim na kaharian na ito, mayroon pa ring isang siga. Labis na nagulat si Yezuan, ngunit labis din ang kaba sa parehong oras. Sa pagtingin sa mga haligi ng apoy, tila si Yezuan ay ganap na makulong dito. Alam ni Yezuan na hindi solusyon ang patuloy na pag-iwas sa ganito. Dapat mong malaman na ang kanyang buhay na espasyo ay unti-unting nawawala, at ang haligi ng apoy ay hindi mawawala pagkatapos na ito ay lumitaw. Sa oras na ito, sa paligid ng Yezuan, hindi mabilang na apoy ang natatakpan na ng husto. Kung magpapatuloy ng ganito, sisiksikan lang ako ng mga apoy na ito para wala na akong lugar para makaiwas, hindi. Hindi na ako makakaiwas ng ganito, kailangan kong gumawa ng paraan. Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos, habang umiiwas, nagsimula rin siyang mag-isip ng mabilis. Lumipad sa hangin. Hindi gumagana ang pamamaraang ito. Sa pagtingin sa mga apoy na umaakyat sa langit at hindi man lang maramdaman ang katapusan, alam ni Yezuan na ang langit ay walang paraan. Kaya sa paligid, nasubukan na ito ni Yezuan, at hindi ito gumagana sa anumang direksyon mula sa lahat ng direksyon. Bigla, tumingin si Yezuan sa kanyang mga paa at nagkaroon ng ideya sa kanyang puso. Dahil hindi sapat ang langit at lupa, bakit hindi siya direktang tumagos sa lupa, ngunit upang makita kung ano ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa lupa. Sa napakaraming apoy, gustong malaman ni Yezuan kung anong kapangyarihan ang kumokontrol sa mga apoy na ito. Malinaw, mayroong isang tiyak na karunungan sa pagkontrol sa mga bagay na sinalakay mismo ng apoy, kaya nangangahulugan ito na ang mga haligi ng apoy na ito ay hindi aksidenteng nangyari. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Yezuan. Megatron, magic weapon form, ibaon mo ako sa lupa. Malakas na nag-utos si Yezuan, at pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang divine sword ay mabilis na ipinadala at dumiretso sa lupa upang tuklasin. Sa isang iglap, lumipad ang buhangin at mga bato, at mabilis na lumitaw ang isang lagusan. Siyempre, labis pa rin ang pag-aalala ni Yezuan sa kanyang puso. Dahil alam ni Yezuan sa kanyang puso, kung may makapangyarihang haligi ng apoy ngayon, natatakot ako na baka matuno sina Megatron at Excalibur. Gayunpaman, walang ibang mapagpipilian si Yezuan, at kung ayaw niyang makaisip ng solusyon, maaari lang siyang makulong dito. Ang dalawang espada ng Excalibur ay pinagtugma sa isa't isa, at ang bilis ng paghuhukay ng lagusan ay hindi mabagal, at si Yezuan ay hindi nag-alinlangan, at direktang sinundan ang lagusan. Ang lagusan na ito ay napakahirap hukayin, dahil hindi lamang natin kailangang iwasan ang haligi ng apoy na lumitaw na, ngunit kasabay nito, dapat din tayong mag-ingat sa haligi ng apoy na maaaring lumitaw anumang oras. Nakadepende ang lahat sa swerte, dahil hindi mahuhusgahan ni Yezuan kung saan lilito ang susunod na haligi ng apoy ngayon. Boom! Isa pang apoy ang lumitaw, at sa isang iglap, tuluyan itong binalot ang dalawang Excalibur na kontrolado ni Megatron. This time, nasa gitna talaga. Nagulat si Yezuan, ngunit nakahinga siya ng maluwag pagkaraan ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay hindi hihigit sa isang misteryosong Skyfire. Masasabing biyaya lamang ito sa isang kasawian. Dahil si Zuan Lian Chunwo, bagaman maaari itong ituring na makapangyarihan, hindi bababasa, hindi ito nagbibigay ng anumang banta sa dalawang divine sword. Pababa, ituloy mo ang pagbaba. Walang mga patakaran sa tunnel, ngunit ito ay patuloy na umaabot patungo sa lupa. Paulit-ulit ang nakakapanabot na pag-iwas, at kahit isang beses, isang haligi ng apoy ang dumampi sa katawan ni Yezuan, na ginawang sobrang pula ng nakapatay Diyos na sandata, at halos matuno ito. Ngunit ito ay palaging kaunti sa isang iglap, dahil ang kapangyarihan ng haligi ng apoy ay hindi sapat. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, sadyang maiiwasan ni Yezuan ang makapangyarihang mga haligi ng apoy. Sapagkat, hindi bababa sa mga haligi ng apoy na lumitaw ay hindi papatay kay Yezuan, ngunit, para sa mga haligi ng apoy na hindi lumitaw,
walang paraan si Yesuan upang malaman kung anong uri ng apoy ang magiging. Ang sarap na patuloy na iniihaw ng iba't ibang apoy, malalaman mo lang kung nasubukan mo na ito. Hindi lang mainit, mayroong lahat ng uri ng apoy, at ang ilang apoy ay sobrang lamig. Ang ilang apoy ay walang temperatura, ngunit maaari nilang sirain ang lahat. Ang ilang apoy ay maaaring magpakulo ng dugo ni Yesuan, at maging sa pagsunog ng dugo ni Yesuan. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa lahat ng uri ng apoy, si Yesuan ay tila dumadaan sa walang katapusang mga pagsubok. Ngunit sa huli, nagtagumpay si Yesuan. Matagumpay na nakahukay si Yesuan ng lagusan at tumagos sa ibabaw. Tama, ay tumagos sa lupa. Kung hindi ito nakita ni Yesuan ng sarili niyang mga mata, paano siya maniniwala na ang lihim na kaharian na ito ay napakamahiwagang? Sa oras na ito, si Yesuan ay nasa isang maliwanag na espasyo. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang orihinal na kalangitan, ngunit sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroong walang katapusang kawalan. Gayunpaman, ang kakaiba ay nasa ilalim ng kawalan, hindi mabilang na mga haligi ng apoy ang nagmamadali patungo sa tuktok. Sa harap ni Yesuan, may kagubatan. Kabanata 2406 na sinaunang batas apoy puno saplings. Ang lugar na ito, tawagin nating gubat, ay isa pa ring kakaibang kagubatan. Dahil ang mga punong ito ay tumutubo sa dalawang direksyon ng sabay-sabay, na parabang ito ay isang salamin, ang mga punong iyon ay tunay lamang, isang refleksyon. Ngunit alam na alam ni Yesuan na ito ay hindi isang pagmuni-muni, ngunit isang tunay na pag-iral. Dahil nandito si Yesuan, wala man lang refleksyon. Ang bawat isa sa mga kakaibang punong ito ay naglalabas ng hindi mabilang na mga haligi ng apoy. Ang mga haligi ng apoy na iyon ay tumataas sa kalangitan, ngunit pagkatapos masira ang kalangitan, bumalik sila sa kanilang mga pagmuni-muni ng kakaiba, na bumubuo ng isang ikot. Hayaang hindi masayang ang enerhiya ng mga haliging ito ng apoy. Si Yesuan ay tumingin sa espasyong ito ng may pagtataka, dahil lahat ng bagay dito ay sumisira sa kanyang kaalaman. Kahit si Yesuan ay hindi maiwasang isipin, kung pipiliin niyang lumipad patungo sa langit sa simula, pupunta ba siya sa kabilang panig ng refleksyon tulad ng mga apoy na ito? Bilang karagdagan, nais ding malaman ni Yesuan kung maaari siyang pumunta sa reflection surface sa pamamagitan ng virtual existence na iyon. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, hindi na nakayanan ni Yesuan, at direktang ipinatawag ang lantang Bone Sword Servant. Ang Withered Bone Sword Attendant ay talagang hindi masyadong kapaki-pakinabang kay Yesuan, ngunit ito ay angkop para sa kanya na galugarin ang paraan ngayon. Puntahan mo ako dyan. Ang lugar na sinabi ni Yesuan ay nasa kanyang paanan, na parabang ito ay parang ibabaw ng isang lawa. At least looking at it with my eyes now, parang basta dadaan ka sa barrier na yun, mapupunta ka sa reflection surface. Siyempre, ang Withered Bone Sword Attendant ay hindi magdadalawang isip, kaya diretso siyang sumugod patungo sa walang laman na mukha. Pinagmasdan ni Yesuan ang gawin ng Withered Bone Sword Attendant. Malapit na, mas malapit. Biglang, ang lantang tagapag-alaga ng tibak ng buto ay tila sumugod sa kalahati patungo sa lawa, at direktang bumulusok sa mukha ng kawalan. Tuldok, tuldok, tuldok. Walang tugon, hindi nakita ni Yesuan ang refleksyon sa kabilang panig, ngunit isang system prompt ang tumunog sa kanyang tainga. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang lantang Bone Swordsman ay nawasak, ganap na namatay, at hindi na muling mabubuhay. Ano? Kabuoang pagkawasak, at hindi na ito mabubuhay muli. Nagulat si Yesuan. Ngayon lang, anong nangyari? Hindi mapigilan ni Yesuan na magtanong, ngunit sa kasamaang palad, walang nagtanong. Ngayon lang niya nasabi ang lahat, kahit nakititing na pagbabago, nakita ito ni Yesuan, ngunit ang Withered Bone Sword Attendant ay napakadaling nawala, at kahit nawala, hindi alam ni Yesuan kung ano ang nangyari. Obviously, ang Withered Bone Sword Servant ay talagang parang pagpasok sa lawa, at isinama lang ito, ngunit kapag ito ay ganap na pinagsama, ito ay ganap na nawasak. Tumangala si Yesuan sa langit, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang paanan. Alam niya na bagamat mukhang refleksyon ito, tiyak na hindi ito refleksyon, ngunit isang hindi kilalang pag-iral na hindi alam ni Yesuan. Hindi ng ahas na madaling subukang galugarin sa ilalim ng kanyang mga paa,
Tumayo si Yezuan at naglakad patungo sa harapan. Si Yezuan ay isang taong kayang palayain ito. Dahil wala siyang kakayahang galugarin kung ano ang walang laman. Hindi na kailangang ipagpatuloy ni Yezuan ang pag-aaksaya ng oras doon. Maaari ring magpatuloy upang galugarin ang kagubatan sa unahan. Sa pagtingin sa iba't ibang apoy, alam ni Yezuan na sa pagkakataong ito, maaaring kumita siya ng malaki. Noong una ay inakala na magkakaroon ng ilang uri ng Divine Beast, ngunit ngayon ang nakikita ni Yezuan ay isang treasure trove na maaari niyang kolektahin. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang kagubatan na ito, ngunit alam pa rin ni Yezuan kung ano ang nasa bawat malaking puno. System, ano ang mga punong ito? Ma-detect mo ba sila? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang pangungulekta ng data ay isinasagawa. Ding, sinenyasan ng system na ang pagsusuring ito ay nangangailangan ng 500,000 faith points, mangyaring tanungin ang host kung magpapatuloy. 500,000 faith value. Kung noon, marami na sana, ngunit ngayon, walang pakialam si Yezuan, dahil sa panahong ito, mayroon siyang 9 na direksyon at 60,000 kaharian. Sa ilalim ng sinasadyang pag-aayos ni Yezuan, si Feiyan talaga ay nagsusumikap akong muling itayo ang aking pananampalataya. Sa makatuwid, maraming tao sa GIF ang 60,000 ang nagsimula ng maniwala kay Yezuan. At gaano kalaki ang 9 squares at 60,000 realms? Kahit na maliit na bahagi lamang ng mga ito ang ganap na naniniwala kay Yezuan, ito ay isang malaking akumulasyon para kay Yezuan. Higit pa rito, siya ay nasa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos sa loob ng maraming taon na ngayon. Sa makatuwid, para sa halaga ng pananampalataya, mayroon ng inventaryo si Yezuan. Okay, pinapayagan na gamitin. Sumang-ayon si Yezuan sa prompt ng system. Ding, ang sistema prompt, sa pagsusuri ng halaga ng paniniwala, ang pagtatasa ay matagumpay, tukuyin ang target, ang sinaunang batas apoy puno sapling. Sinaunang batas fire tree, isang espesyal na halaman noong sinaunang panahon. Ang mga sinaunang panahon ay isang panahon na mas matanda pa kaysa sa mga sinaunang panahon. Ang mga tao ay maaari pa ring magkaroon ng ilang mga talaan ng mga sinaunang Diyos sa dapit hapon, ngunit para sa mga sinaunang panahon, ang mga tao ay may mga alamat lamang at bihirang magkaroon ng mga ito, totoong record. Siyempre, ang Tegu, na mas matanda kaysa sa sinaunang panahon, ay marahil ay nanghuhula lamang. Hindi naisip ni Yezuan na hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang bagay na pag-aari ng sinaunang panahon. Dapat mong malaman na ang mga sinaunang panahon ay palaging umiiral sa mga alamat, at kahit noong unang panahon, ang mga tao ay walang pangunawa sa mga tao, lalo pa ang mga sinaunang panahon. Gayunpaman, ang sistema ay sinabi na ngayon na ito ang batas apoy puno saplang ng sinaunang beses. Dahil dito hindi nasasabik si Yezuan. Sa pagtingin sa walang katapusang kagubatan na ito, si Yezuan ay hindi sakam. Sa puso ni Yezuan, kung makukuha niya ang isa sa mga ito, masisiyahan siya. System, gusto kong makakuha ng saplang nitong sinaunang law fire tree, ano ang maaari kong gawin? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang lahat ng mga puno na nakikita ng host ay talagang isang apoy na puno ng saplang ng sinaunang batas. Ano, sa pagkakataong ito, hindi na makayanan ni Yezuan. Sinabi ng sistema na ang walang hangganang kagubatan na ito ay isang saplang lamang. Siyempre, bagamat nagulat si Yezuan, hindi rin niya ito pinagdudahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay mula sa mga sinaunang panahon, kung gayon, kung sino ang makakaalam ng napakaraming, ang mga sinaunang panahon, walang maraming mga talaan sa lahat. Masasabing natatakot ako na si Mi Chang ay walang alam tungkol sa sinaunang panahon, at kahit na si Mi Chang ay hindi rin alamang tungkol sa mga sinaunang puno ng apoy. Pagkatapos ng lahat, kung alam mo, kung gayon natatakot ako na hindi mabilang na malalakas na tao ang pumasok dito upang hanapin ito. Pero ngayon parang alam lang ni Mi Chang at ng God Lord of the Demon God Realm na kakaiba ang lugar na ito, pero hindi nila alam na may mga sinaunang bagay dito. System, paano ko kukunin ang mga puno ng apoy na puno ng sinaunang batas? Ding, sinenyasan ng system na ang antas ng host ay hindi sapat at hindi makapagbigay ng impormasyon. System, kung gayon, gaano karami ang alam mo tungkol sa sinaunang panahon?
Ding, nag-uudyok ang system, naghihintay ang host na hindi ka sapat at hindi makapagbigay ng impormasyon. Tuldok tuldok tuldok. Si Yezuan ay patuloy na nagtanong sa system ng ilang mga katanungan tungkol sa sinaunang panahon, ngunit sa kasamaang palad, mayroon lamang isang sagot, iyon ay, ang kanyang antas ay hindi sapat, at hindi siya makapagbigay ng impormasyon. Kabanata 2407 Hindi kilalang impluwensya. Oo, ang lahat ng ito ay tila napakalayo. Kahit noong sinaunang panahon, para kay Yezuan, isa lamang itong alamat. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na may isang bagay mula sa sinaunang panahon na lumitaw ngayon. Tumingin si Yezuan sa kagubatan, gusto niyang kolektahin ito, ngunit wala siyang magagawa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, alam ni Yezuan na sa pagkakataong ito, kailangan niyang sumugal. Ang saplang ng sinaunang batas na puno ng apoy, ito ay masasabing isang pag-iral na maaaring matugunan ngunit hindi hinahanap. Namiss ni Yezuan ang pagkakataong ito, at imposibleng magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ayaw itong pabayaan ni Yezuan, kahit na alam niyang ito ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, orihinal na sinadya ni Yezuan na sumugal. Walang pag-aalinlangan, iniunat ni Yezuan ang kanyang kamay sa isa sa mga puno ng kahoy, at ikanintal ang kanyang espiritual na pakiramdam ng buong lakas, sinusubukang makipag-usap. Biglang parang huminto ang oras. Si Yezuan ay tila dinala sa isang misteryosong espasyo. Sa harap ni Yezuan, mayroong isang maliit na saplang, at sa paligid ni Yezuan at ang maliit na saplang, wala, tanging katahimikan at kadiliman. Wala na ang lahat, ang mga batas at lahat ng iba pa. Ang lahat, na parang sa sandaling ito, ay ganap na nawala. System, anong nangyayari? Walang tugon. Parang pati sistema ay nawala na. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari. Yezuan, sa unang pagkakataon, ganap na nawala ng contact sa system. Tumingin si Yezuan sa paligid, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit maya-maya, naglakad siya patungo sa maliit na sapling. Hakbang-hakbang, walang mga pagbabago sa kapangyarihan, at walang mga batas kahit katiting. Para siyang isang ordinaryong tao na naglalakad patungo sa isang sapling. Gayunpaman, ito ay ibang-iba. Dalawa lang ang dahon ng saplang, at mukhang malnourished pa rin, tila anumang oras ay maaaring matuyo at mamatay. Dahan-daw ang hinaplos ni Yezuan ang maliit na saplang, ngunit ang kanyang puso ay napakapayapa, at hindi namamalayan na sinabi sa maliit na saplang, napakaawa, hindi ko alam kung ano ang kailangan mong patuloy na lumaki, ngunit umiral ka na noong sinaunang panahon. Ngayon, pagkatapos ay makatitiyak ka na nakayanin mo na ang hindi mabilang na taon, ngunit hindi ka pa rin maaaring lumaki. Little saplang, ano ka ba? Ancient Law Fire Tree saplang, mayroon ka bang Law of Fire? Tuldok tuldok tuldok. Masasabing medyo tulala na si Yezuan ngayon, at talagang kinakausap niya ang kanyang sarili gamit ang isang sapling. Ngunit si Yezuan mismo ay hindi alam kung bakit niya ginawa ito ngayon, siya ay kumilos ng hindi namamalayan. Sa puso ni Yezuan, itong sinaunang Law Fire Tree sapling ay nakaranas ng hindi kilalang bilang ng mga taon, at lubhang kakaiba na maaari itong mabuhay, alam kung gaano ito kalungkot. Hindi ko alam kung ang malungkot na mood na ito ay nakaapekto kay Yezuan o iba pang dahilan. Sa sandaling ito, talagang nagsimulang alalahanin ni Yezuan ang kanyang nakaraan at alalahanin ang lahat sa kanyang landas ng paglilinang. At, subconsciously nagsasalita sa maliit na sapling. Tuldok tuldok tuldok. Sa labas ng mundo, ang dalawang tao mula sa God's domain sa wakas ay nagsimulang mag-away palagi dahil sa paggalugad. Patuloy nilang ninanakawan ang puting jade. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing gawain ay ilabas ang jade. Ngunit kahit paano mang-agaw ang dalawang panig, may isang lugar, ngunit walang nang ahas na pumunta. Dahil kung saan mayroong hindi mabilang na sumisikat na apoy. Ang malalakas din ang nagtangkang pasukin ito, sinusubukang alamin kung may mga kayamanan, ngunit sa kasamaang palad, bago pa man sila makapasok ay lumunin na sila ng apoy na biglang sumulpot. Ngunit kung hindi sila lalapit sa flame zone, ang apoy ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kanila. Kaya sa paglipas ng panahon, piling nakakalimutan ng mga tao doon. Walang pumapansin dito, dahil hindi man lang sila makapasok dito, at parang walang anumang kayamanan doon.
Ang labanan ay nagpatuloy, hindi mabilang na malalakas na lalaki ang nahulog, at ang puting jade ay patuloy na inaagaw. At pagkatapos ay dinambong ng iba. Ang madugong pagpatay ay nagbubukas sa lihim na kaharian na ito. Pagkatapos ng lahat, para sa kapakanan ng misyon, para sa kapakanan ng kanilang sariling domain, pinatay na ng mga tao ang kanilang mga mata. Tanging sa apoy na iyon, mayroong kapayapaan. Tuldok, tuldok, tuldok. Little saplang, alam mo ba? Actually, minsan naiisip ko. Hindi talaga madali para sa akin na makarating sa ganito. Minsan nagdududa ako sa future ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang mararating ko. Munting saplang, pakiramdam ko ay maaaring mas bata ako sa iyong edad, ngunit pakiramdam ko ay mas nakakaawa ka kaysa sa akin. 2 na lang ang dahon mo ngayon. Tapos, ayon sa sinasabi nating mga tao, baka baby ka lang, kawawa ka, pero hindi ko alam kung gaano ka nakatagal dito. Parang mas nakakaawa ka pa sa akin. Munting saplang, naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Hoy, ang tanga ko talaga. Saplang ka lang, paano mo naman ako maiintindihan? Na parang nag-react lang si Yesuan sa oras na ito, natawa siya sa sarili niya, at naramdaman pa niya na hindi siya ang orihinal na sarili. Dahil sa sandaling ito, talagang isinuko ni Yesuan ang lahat ng depensa, anong espiritual na kahulugan, anong kapangyarihan ng batas, anong banal na kapangyarihan, na parang walang kinalaman ang mga ito kay Yesuan, isa lamang siyang nawawalang ordinaryong tao, isang tao lamang na hindi alam ang kanyang kinabukasan ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa sandaling tumayo si Yesuan, ang buong lihim na kaharian, hindi lamang ang buong lihim na kaharian, kundi ang tunay na kaharian ng Diyos, ay dumaranas ng hindi kapani-paniwalang pagbabago. Lalo na ang mga nakabisado na ang kapangyarihan ng batas ng sunog, mas malinaw pa itong nararamdaman. Sa oras na ito, sa Secret Realm, isang Kunlun God Realm 6th Grade Superior God King Realm Master na pinagkadalubhasaan ng 9 Heavens Profound Fire Law ay naliligo sa dugo, at sa tabi niya, ilang Fire Dragon ang nagbabantay sa kanya, ngunit malinaw na ito ay katatapos lang ng pagbaril. Sa paligid niya, higit sa 100 powerhouse mula sa Demon God Realm ay mapaglarong tumingin sa kanya, at kabilang sa kanila, mayroong kahit isang powerhouse mula sa Inferior God Emperor Realm. Tila ang Kunlun God Realm na taong ito ay nasa isang sitwasyon ng tiyak na kamatayan. Sa katunayan, wala siyang matakasan. Haha, tao ng sangkatauhan, sa pagkakataong ito, nakikita ko kung paano ka makakatakas at iwanan ang iyong buhay. Ang makapangyarihang Diyos na emperador ng Demon God Realm ay may pagmamalaking sinabi, sa kanyang mga mata, ang taong ito mula sa Kunlun God Realm ay walang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, biglang, ang apoy na kinokontrol ng Kunlun God Realm Powerhouse ay kumawala sa kanyang kontrol, at ang siyam na Fire Dragon ay masayang sumayaw sa hangin, ganap na wala sa kontrol ng Kunlun God Realm Powerhouse. Gusto ko pa ring labanan at patayin. Nakakalungkot na ang makapangyarihang Diyos na emperador ng Demon God Realm ay hindi na makapagsalita ng huling salita, dahil ang siyam na Fire Dragon ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanilang sarili. Bukod dito, tila sa sandaling ito, ang Fire Attribute Law ay lubos na aktibo. Kapag ang Fire Dragon ay naglunsad ng isang pag-atake, ang nakapalibot na Fire Element Law Power ay automatikong isinama dito, at hindi mahalaga kung ito ay parehong Law Power o hindi. Kabanata 2408, Permanenteng Karangalan. Ganoon din ang batas sa sunog, ngunit nahahati rin ito sa hindi mabilang na mga uri. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng batas ng apoy ng buong God Realm ay tila napakasaya. Kapangyarihan ng batas. May nararamdaman. Natatakot ako na walang maniniwala dito, dahil ito ay lampas na sa paniniwala ng mga tao. Gayunpaman, mararamdaman ito ng mga tao sa buong God Realm. Hindi lamang ang God Realm, ngunit maging ang ibang mga mundo ay maaaring makaramdam nito, dahil hanggat ito ay kapangyarihan ng apoy, ito ay lubos na kagalakan. Ang apoy ay sumasayaw, ang langit ay nagbubunyi, at tila lahat ng apoy ay wala sa kontrol sa sandaling ito. Tuldok, tuldok, tuldok. Kuya, isang boses ang pumasok sa isip ni Yesuan, dahilan para magising si Yesuan sa isang iglap. Kasabay nito, nawala ang maliit na saplang sa harap ni Yesuan. Upang maging tumpak, ang kagubatan sa harap ni Yesuan ay nawala.
Malinaw na naalala ni Yezuan ang tunog ng kanyang kapatid, ngunit hindi na niya narinig ang tunog muli. Sa isang kisap mata, lahat ng pagbabago ay tumigil. At tinitigan ni Yezuan ang lahat na tulala, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay patuloy na lumalabas. Sinusubukang hanapin ang apoy na puno ng sinaunang batas ngayon, ngunit ang lahat ay nawala. Siyempre, hindi nagtagal ang mutation na ito, kaya walang nakakaalam nito. Nagtataka lang sila kung bakit aktibo ngayon ang batas ng apoy, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari. Tumayo si Yezuan sa kinatatayuan at hinahaplos ang kanyang ulo ng may kahinahinalang. Ngayon lang, anong nangyari? Ang saplang ng sinaunang Law Fire Tree, saan napunta? Ding, ang system ay nag-prompt na ang host ay nasa isang hindi kilalang espasyo at ganap na nawalan ng kontak. Ito ay nakumpirma na siya ay namatay. Ang sistema ay magsisimula ng self-destruction program. Tuldok tuldok tuldok. Bumalik ang boses ng system, ngunit hindi naintindihan ni Yezuan ang sinabi ng system, kaya hindi niya namamalayan na nagtanong, "System, ano ang sinabi mo?" Tuldok tuldok tuldok. Ding, nag-prompt ang system, kansilahin ang execution. Pagkatapos, ang tunog ng sistema ay hindi nagpatuloy sa tunog. Hindi masyadong inisip ito ni Yezuan. Gayunpaman, ang sistema ay madalas na nag-udyok ng ilang mga bagay, ngunit sila ay hindi pinansin ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi rin ito pinansin ni Yezuan. Sa sandaling gumalaw ang boses, kinokontrol ni Megatron ang dalawang Excalibur upang samahan si Yezuan at lumipad patungo dito. Ibinaba ni Yezuan ang kawalan, at bigong sinabi, "Nakakalungkot na ang aking Withered Bone Sword Attendant ay nawala ng ganito. Hoy, sa pagkakataong ito ay isang kawalan, hindi ko alam, ang sinaunang puno ng apoy na saplang, saan napunta?" Sabi ni Yezuan habang lumilipad siya. Ngunit kung titingnan ni Yezuan ang kanyang pagkadyos, makikita niya na ang marka ng isang saplang ay nakaukit sa kanyang pagkadyos. Siyempre, walang sinuman, kabilang si Yezuan mismo, ang nakakakita sa markang iyon. Ang labanan sa labas ng mundo ay patuloy pa rin, dahil ang oras upang mag-teleport palayo ay paparating na, sa pagkakataong ito ay malapit nang matapos ang kompetisyon, ibig sabihin, ang digmaan sa pagitan ng dalawang Diyos ay sa wakas ay matatapos, at kung sino ang maaaring manalo, sa dulo ng pagtatalo. Nabaliw na ang mga tao. Nang sumulong si Yezuan hindi nagtagal, nakakita siya ng labanan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki ng Kunlun God's Domain at dalawang malalakas na lalaki ng Demon God's Domain. Nais ng magkabilang panig na pumatay sa isa't isa, kaya ninakawan ang kalaban ng puting Jade. Biglang lumitaw si Yezuan at narinig ang isang malakas na lalaki mula sa Kunlun Divine Realm na sumisigaw, "Patayin sila kaagad, mayroon silang puting Jade." Malinaw na sinabi ito kay Yezuan. Natural na hindi nag-atubili si Yezuan, syempre naaalala pa rin niya ang kanyang misyon. "Megatron, halika na." Dalawang Divine Sword ang mabilis na ipinadala, at hinayla din ni Yezuan ang Divine Bow of Law. "Kamatayan sa akin." Boom! Isang araw lang, direktang pinatay ni Yezuan ang isang kaaway. Ding, utos ng system, pinapatay ng host ang third-grade Superior God King Realm na kaaway. Kabaitan, ang third-grade High-level God King Realm. Paano ito nangyayari? Medyo naguguluhan si Yezuan, dahil mukhang walang lakas si Yezuan para patayin ang third-grade Superior God King Realm sa ilang segundo. Dapat mong malaman na ang ipinadala niya ay isang banal na araw ng batas sa kalawakan. Noong una, umaasa lang siyang pigilan ang kalaban, at pagkatapos ay ginamit ang banal na araw ng lumalamon na batas para patayin ang kalaban, ngunit bakit? Ang kalaban ay pinatay ni Yezuan sa isang palaso. Medyo natarante si Yezuan, at muling binuksan ang Lost Shrine at bumaril ng palaso sa isa pang kaaway. Boom! Isang malaking swallow ang vortex ang lumitaw, at ang kaaway ay walang kakayahang lumaban at direktang nilamon. Ang kaaway na ito ay pa rin ang powerhouse ng third-grade Superior God King Realm. Dinala ni Megatron sa kamay ni Yezuan ang Chenkun Rings ng dalawa. Sa sandaling ito, ang dalawang tao sa Kunlun God Realm ay tumingin kay Yezuan ng may pagtataka, dahil ang lakas ng pag-atake ni Yezuan ay napakalakas kaya napatay niya ang dalawang kaaway sa pamamagitan lamang ng dalawang palaso.
Ang susi ay makikita nilang lahat na ang kaharian ni Yezuan ay isang first-class God King realm lamang. Ding, sinenyasan ng system na ang host ay nakakuha ng isang espesyal na pagkakataon, at permanenteng magkakaroon ng titulo ng marangal na korona sa harapan. Ang pagmamay-ari ng forever, ibig sabihin, gaano man kalaki ang pag-upgrade ni Yezuan, hindi niya kailanman kakanselahin ang titulo ng dating korona. Espesyal na pagkakataon. Medyo natulala si Yezuan. Anong espesyal na pagkakataon ang nakuha niya? Mukhang sa puso ni Yezuan, wala siyang nakuhang mana. Siyempre, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Yezuan, ngunit hindi lang naintindihan ni Yezuan kung bakit ito nangyari. Ikaw ang sugo ng God's domain, Lord Yezuan. Sa oras na ito, isang malakas na tao lamang mula sa Kunlun Divine Realm ang dumating kay Yezuan at tinanong si Yezuan. Tumingin si Yezuan sa lalaki at tumanggo pabalik, "Oo, ako si Yezuan. Nakasalubong ng aking mga subordinate ang Lord of the Gods Domain Law Envoy." Mabilis na yumuko ang dalawa at sumaludo. Pagkatapos ng lahat, marahil ang katayuan ni Yezuan bilang Judushi ng 9 Direction 60,000 Realms ay valid lamang sa 9 Direction 60,000 Realms. Ngunit ang God's Domain Law na ito ay ginagawang hindi hadlang ang pagkakakilanlan sa buong Kunlun God's Domain. Bumangon ka. Ikan-away ni Yezuan ang kanyang kamay at sinenyasan ang dalawa na tumayo. At pagkaraang tumayo ang isa sa kanila, sinabi niya kay Yezuan, "Panginoong Batas, hindi ako magtatagal. Ngayon ay hindi lamang 2 oras ang layo mula sa pag-alis sa lihim na kaharian. Kailangan nating patayin ang kaaway hanggat maaari at makakuha ng mas maraming puting jade, upang magarantya ang ating tagumpay." Tumanggo si Yezuan at hinayaan ang dalawa na umalis. Gayunpaman, si Yezuan mismo ay nawala muli. Nalaman niyang sira na talaga siya. Malinaw na naaalala pa rin niya na kakapasok lang niya sa lihim na kaharian, ngunit sinabi lang niya ang ilang salita sa apoy na puno ng saplang ng sinaunang batas. Hindi niya inaasahan na napakatagal na pala ang lumipas, at malapit nang matapos ang kompetisyon para sa lihim na kaharian. Siyempre, kahit bakit nangyari ito, ang pangunahing bagay ngayon ni Yezuan ay hanapin ang kaaway at agawin ang puting jade. Gumalaw ang figure ni Yezuan at mabilis na tumakbo patungo sa paligid. Tuldok tuldok tuldok. Bueno, lahi ng tao, iwanan mo ang puting jade, at mapapadali ko ang iyong kamatayan. Kabanata 2409 na gustong manakawon. Biglang, isang boses ang nagmula sa paglilitis ni Yezuan, at sa isang kisap mata, 3 powerhouse mula sa Demon God Realm ang lumitaw sa harap ni Yezuan. System, tuklasin ang lakas ng target. Si Ding, nag-uudyok ang system, tukuyin ang target, ang ika-5 baitang High-Level God King Realm, ang 7th Grade High-Grade God King Realm, at ang 8th Grade King Level High-Level God King Realm. Bahagyang sumimangot si Yezuan, ito pala ay 3 mataas na antas na mga Diyos at Hari. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan. Maliban sa taong nasa 8th rank king level, ang 2 pang lalaki na wala man lang titulo ng front crown, hindi man lang ito pinansin ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay mayroon na ngayong titulo ng marangal na titulo, kahit na siya ay isang first-class God King lamang. Gayunpaman, sa titulong marangal na korona sa harapan, hindi bababasa, hindi matatakot si Yezuan sa kaaway na may parehong ranggo. Kahit na ang kalaban ay isang ika-8 ranggo na hari, si Yezuan ay walang kakayahang lumaban. Dahan-dahan niyang hinugot ang Divine Sword, at tahimik na tumingin si Yezuan sa kanilang 3. Haha, a guy in the first rank God King Realm, dare to draw a sword at us. Haha, kung hindi mo mahanap ang kamatayan, patayin mo siya para sa akin. Ang Demon God Realm Powerhouse sa 8th Rank God King Realm ay walang pakialam na iwinagayway ang kanyang kamay. Sa kanyang mga mata, walang pakialam si Yezuan tungkol dito, dahil, pagkatapos ng lahat, kung ano ang nakita niya, ang lakas ni Yezuan ay walang iba kundi iyon. Haha, ang munting manika ng sangkatauhan, ngayon, hindi mo kami masisisi, kung gusto mong sisihin, sisihin mo lang ang sarili mo sa pagtakbo mo rito. Paano ba naman? Ibigay mo na ngayon ang iyong puting Diyos na bato, baka mapag-isipan na nating bitawan ka. Buhay. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Parang ang sarap sabihin, pero, natatakot akong hindi sila maniwala sa sarili nila, saan ba ang lugar na ito?
Ang larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, at ang lihim na kaharian na nagpapasya sa pangwakas na tagumpay at pagkatalo, wala nang ibang pagpipilian maliban sa buhay at kamatayan. Hindi nagatubili si Yesuan na harapin ang isang third-rank God King na wala man lang titulo ng front crown, hindi man lang nag-abala si Yesuan na gumamit ng ibang paraan. Pagsira sa Diyos, biglang 7 sword lights ang dumiretso sa lalaki sa Demon God Realm. Bahagyang ngumiti ang lalaki, sa maliit na kapangyarihang ito, gusto ko rin. Nakakalungkot na hindi na mapaglaro ang kanyang mga salita, dahil hindi niya kayang labanan ang God-destroying slash ni Yesuan. Nakita ko na ang tao ay nagtaas ng kalasag ng batas, ngunit nang sumugod ang 7 ilaw ng espada, walang hadlang. Nasira ang kalasag, namamatay ang mga tao. Damn, human kid, huwag kang mayabang. Nang makita na ang kanyang kasama ay pinugutan ng ulo ni Yesuan, ang powerhouse ng ika-7 ranggo ng Diyos na Hari ay agad na bumaril, at nakita ang isang multo ng isang banal na hayop na biglang namuo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay inihagis ito ng direkta kay Yesuan. Isang kakaibang mukhang Divine Beast Phantom ang patuloy na sumugod patungo kay Yesuan. Itinaas ni Yesuan ang kanyang kilay sa panghahamak. Sobrang lakas lang. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Boom! Ang Excalibur ay direktang tumama sa multo, at sa isang iglap, ang multo ay direktang natalo. Nagbabago ang Diyos at Diablo. Biglang bumalik sa kanyang orihinal na anyo ang powerhouse ng Demon God Realm. Sa pangkalahatan, hindi mahalaga kung ito ay isang tao mula sa God Realm of the Gods, Demons or Gods, o ordinaryong mga hayop, kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng batas, kung gayon ang kapangyarihan ng humanoid na estado ay maaaring lubos na mapabuti. Sa makatuwid, kapag nakikipaglaban, masasabing kahit na siya ay isang people mula sa Demon God Realm ay bihirang mabawi ang kanilang orihinalidad. Ngunit ang taong ito ay hindi nagdalawang isip na mag-transform sa kanyang katawan. Obviously, may special function ang katawan niya. Ang munting manika ng sangkatauhan, mamatay. Isang banal na hayop na nakasuot ng itim na kaliskis ay nagdure ng mga salita ng tao. Sa kanya, hindi naramdaman ni Yesuan ang kapangyarihan ng batas na napakalakas, ngunit naramdaman ang isang misteryosong kapangyarihan. Isang lubhang mapanganib na puwersa. Kasabay ng pangungusap na ito, nakita ko na sa wakas ay iniluwan ng lalaki ang ulap ng ambon. Ang ulap ay nalito sa paligid ni Yesuan sa isang iglap. Hindi, ang fog na ito ay may corrosive power. Bahagyang nagulat si Yesuan. Ang nakakaagnas na kakayahan na binanggit ni Yesuan ay hindi lamang upang sirain ang katawan ni Yesuan. Ang powerhouse na ito ng Demon God Realm ay hindi alam kung anong uri ng kakayahan ang kanyang nililinang. Ito ay ang kapangyarihan ng batas at ang Diyos at kaluluwa. Haha, human boy, enjoy it. Hayaan mong maranasan mo ang soul-eating fog na natatangi sa aking angkan. Ang powerhouse ng 7th grade high-level God King ay may pagmamalaki. Sa oras na ito, nalaman ni Yesuan na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi maaaring tumagos sa fog, dahil ang espiritual na pakiramdam ni Yesuan ay lalamunan ng hamog, at ang katawan ni Yesuan ay mabilis na nilamon. Sa kabutihang palad, si Yesuan, na may walang hanggang bloodline, ay mabilis na makakabawi sa sarili. Ano ang kapangyarihan ng batas? Bahagyang nagulat si Yesuan, ngunit siya ay pabaya. Noong una ay inakala na sa pamagat ng kagalang-galang na korona sa harapan, kung gayon si Yesuan ay hindi matatalo. Ngunit nakalimutan ni Yesuan na ang kapangyarihan ng batas ay patuloy na nagbabago, at ang bawat isa ay magkakaroon ng kanilang sariling espesyal na paraan at espesyal na magic weapon. Medyo maaga, personal na naranasan ni Yesuan ang larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, at nakita rin ng kanyang sariling mga mata ang katakutan ng madiskarteng sandatang mahika. Sa isang suntok, daan-daang milyong kaluluwa ang maaaring mahulog. Ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay lampas lamang sa kakayahan ng isang individual na lumaban. Ngunit kamakailan, si Yesuan ay pabaya. Minamaliit niya ang kalaban at labis ang pagpapahalaga sa sarili. Sa sandaling lumipat ang negosyo, sa parehong oras, ang walang katapusang teleportation ay na-activate, at sinubukan ni Yesuan na alisin ang hamog. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Huwag kang tusukan ng karayom, anak ng tao, hindi ka makakatakas. Sa aking soul-devouring mist realm, hindi ka makakatakas. Proud na sabi ng powerhouse ng Demon God Realm.
Hindi naisip ni Yesuan na ang fog na ito ay talagang isang domain power. Siyempre, paano naisip ni Yesuan na may iluluwa ang kaharian gamit ang kanyang bibig? Ang pamamaraang ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi sinusubukan ni Yesuan na umalis sa pamamagitan ng teleportation, dahil alam ni Yesuan sa kanyang puso na kung ito ang kapangyarihan ng domain, kahit na si Yesuan ay nag-teleport ng walang hanggan, imposibleng umalis dito. Megatron. Umungol si Yesuan, at sa isang iglap, direktang na-control ng Megatron ang dalawang Excalibur, at mabilis na umikot sa gilid ni Yesuan. Ang gusto ni Yesuan ay talagang napakasimple. Gusto lang niyang gamitin ang bilis ni Megatron. Ay rotate at bumuo ng isolation belt sa paligid mo. At ginawa rin ito ni Megatron. Ang mabilis na pag-ikot ng dalawang Excalibur sword ay lumikha ng isolation zone sa tabi mismo ni Yesuan, na naghihiwalay sa fog at Yesuan. Mabilis itong naisip ni Yesuan, iniisip kung paano lulutasin ang hamog. Siguro ang paggamit ng Law of Flames ay makakapag-alis ng fog, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko pa nakakabisado ang Law of Flames. Malumanay na sinabi ni Yesuan, ang pangungusap na ito ay kung ano lamang ang sinabi niya nang hindi niya malay. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang nangyari. Nakita kong mabilis na umaapoy ang buong hamog. Ito ay isang uri ng apoy na hindi pa nakita ni Yesuan. Ang ambon ay nilamon, at pagkatapos ay nawala. Kabanata 2415 Angka ng Emperador. Kinusot ni Yesuan ang kanyang mga mata, medyo nagulat, at hindi maiwasang mag-isip sa kanyang puso, maaaring may malalakas na lalaki mula sa Kunlun God's domain sa paligid at tinulungan siya. Siyempre, anuman ang dahilan, dahil nawala ang hamog, oras na para kumilos si Yesuan. Tuldok. Ano bang nangyayari dito? Paano malalamon ang Soul Eater Mist ko, anak ng tao, anong gamit mo? Ang Demon God Realm Powerhouse ng 7th Rank Superior God King Realm ay namangha na tumingin kay Yesuan, dahil ngayon lang, malinaw na mayroon siyang ganap na kalamangan, ngunit ang kakaibang apoy na biglang lumitaw, aktwal na nilamon ang kanyang fog ng ganoon. Ito ay talagang hindi niya maintindihan. Ngunit malaman man niya o hindi, dumating na ang pag-atake ni Yesuan. Boom! Isang suntok. Dahil sa oras na iyon, hindi man lang inilabas ni Yesuan ang banal na busog, ngunit pumalpak ng kamao tulad ng powerhouse ng ikapitong ranggo na banal na hari. Naguguluhan pa rin ang lalaki sa oras na ito, kaya hindi siya nakagawa ng epektibong pagtutol, at siya ay pinalayas ni Yesuan. Biglang lumitaw ang isang figure, at gamit ang isang kamay, ay nilalayan niya ang ikapitong ranggo na Superior God King. Ang taong nasa ikawalong baitang King level na sa wakas ay gumawa ng kanyang hakbang. Mabilis na bumalik si Megatron sa tabi ni Yesuan, at maingat ding tiningnan ni Yesuan ang lalaki. Ang Demon God Realm Powerhouse ng 7th Rank Superior God King Realm ay ipinaalam kay Yesuan, na hindi kailanman maliitin ang kaaway, at huwag isipin na kung mayroon kang titulo ng marangal na korona sa harapan, maaari ka talagang maging walang talo sa parehong kaharian. Imposibleng malaman ni Yesuan kung anong uri ng mga baraha ang mayroon ang kaaway. Sa oras na ito, nakita ko ang Demon God Realm Powerhouse ng 8th Rank King Level High Level God King, tinitigan si Yesuan ng bahagya, at pagkatapos ay sinabing, ang pangalan ko ay Sihaw. Human boy, napakagaling mo, top rank lang. Naghihintay para sa God King Realm, maaari kang magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban. I have to say that your strength is not bad, but it is precisely because of this that I will kill you today. Ang galing ng sangkatauhan ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Ang laking hininga. Tumingin si Yesuan sa powerhouse ng Demon God Realm. Ang taong ito ay tila masyadong makasarili, ngunit siya ay isang ikawalong ranggo na may mataas na ranggo na Diyos na hari. Kahit na mayroon siyang 8th rank God King Realm, talagang sinabi niya na ang henyo ng lahi ng tao ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito, sino siya sa palagay niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming mga figure ang lumitaw sa paligid. Sa kanila, mayroong isang kapangyarihan ng sangkatauhan sa kaharian ng emperador ng Diyos. Ang batas ay mag-ingat, iyon ang Emperor Beast Clan ng Demon God Realm. Ang Emperor Beast Clan ay tumutukoy sa isang espesyal na uri ng bloodline, at marami ring bloodline sa Demon God Realm.
Sa kanila, ang Emperor Beast Clan na ito ang pinakamakapangyarihan. Ang Emperor Beast Clan na ito ay hindi lamang isang clan, ngunit isang kabuoang 5 clan, ngunit dahil halos lahat ng mga Diyos ng domain ng demonyong Diyos ay magmumula sa 5 angka na ito. Kaya pala may pangalan ng Emperor Orcs. Makikita na ang bawat isa sa mga taong ito na may dugo ng mga orc ng emperador ay may mga espesyal na paraan. Masasabi pa nga na sila ang pinakamalakas na simbolo ng Demon God Realm. Siyempre, ang mga Emperor Orc ay isang paghamak lamang sa kanila mula sa mga tao ng Kunlun God Realm, ngunit mula sa salitang Emperor, makikita na kahit na bilang mga kaaway, ang mga tao ng Kunlun God Realm ay lubos na natatakot sa 5 angkan. System, detect that guy in detail. Ding, sinenyasan ng system na matagumpay ang pagtuklas ng data. Ding, italaga ang target, sirain ang mga Diyos at Phoenix sa mundo, espesyal na talento sa linya ng dugo, master ang batas ng apoy, ang angkan na ito ay makakabisado ng ilang mga batas ng kapangyarihan ng apoy ng mag-isa, at ang bilis ng paglinang ng batas ng apoy ay mas mabilis kaysa sa iba. Sinisira ang Divine Phoenix Clan. Hindi pa narinig ni Yezuan ang lahi na ito, ngunit kahit anong lahi siya, wala itong kinalaman kay Yezuan, kailangan lang malaman ni Yezuan na siya ay isang kaaway, kung gayon sapat na. Ang Divine Bow of Law ay hinawakan sa mga kamay ni Yezuan, at ang Divine Sword ay lumulutang na sa ilalim ng kontrol ni Megatron. Magsisimula na ang laban. Hindi ko alam kung ang labanan sa panig ni Yezuan ay nakaalarma sa mga tao sa paligid, o nagkataon lang. Sa madaling salita, aabot sa 50 tao ang nagtipon dito, ngunit walang ginawa ang mga tao mula sa Demon God Realm o Kunlun God Realm, ngunit tahimik na pinanood si Yezuan at ang mga taong Shenfeng na sumisira sa mundo. Dahil ang 2 taong ito, sa 2 God Realms, ay may mataas na katayuan. Si Yezuan ay ang Law Envoy ng Kunlun Divine Realm, at ang Jido Envoy ng Siyam na Direksyon at 60,000 Realm, at ang lalaki mula sa Demon God Realm ay isa rin sa 5 Emperor ng Demon God Divine Realm. Sa makatuwid, ang labanan sa pagitan ng 2 taong ito ay umakit sa mga layunin ng lahat, ngunit walang libu-libong tao ang tumulong. Human Boy, naalala mo, namatay ka sa kamay ng aking mga tinek. Sa oras na ito, medyo nagulat si Sihaw, dahil nalaman niya talaga na ang taong hinarang niya ay isang mataas na opisyal ng Kunlun Divine Realm, kaya kung papatayin niya si Yezuan sa ganitong paraan, hindi ba siya makakakuha ng higit na benepisyo? Higit pa rito, napagpasyahan na niya na kaya niyang patayin si Yezuan para maging kumpiyansa siya. Bahagyang, tumingin si Yezuan sa mga tinek, at sinabi ng hindi nagpapakita ng kahinaan, isang gawa-gawa lamang na hayop ang nang ahas na maging mapangahas. Pagkatapos, naaalala mo rin ito para sa akin. Ngayon, pagkatapos ng lahat, namatay ka sa ilalim ng espada ng aking Yezuan. Siyempre naramdaman din ni Yezuan ang abnormalidad sa paligid niya. Sa oras na ito, hindi lamang maraming tao ang nakapaligid sa kanilang dalawa, ngunit tila sa pangkalahatan ay hindi sila optimistiko tungkol kay Yezuan. Kahit na ang mga tao mula sa Kunlun God Realm ay hindi ito nasabi ng malinaw, ngunit mula sa kanilang mga ekspresyon, nakikita ni Yezuan ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Tiyak na naiintindihan ni Yezuan kung bakit sila nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Yezuan ay hindi lamang isang makapangyarihang pag-iral na isang buong 7 ranggo na mas mataas kaysa kay Yezuan, kundi isang banal na hayop na may espesyal na linya ng dugo. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yezuan. System, iwanan ang mga espesyal na mapagkukunan na nakolekta ko sa panahong ito, at lunukan ang natitira. Malumanay na sinabi ni Yezuan, sa panahong ito, syempre, marami siyang pinagkukunan. Sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, bagamat sobrang kontrolado ni Yezuan ang Chaos World Destruction Sword, kung minsan ay nakikilahok din siya sa paglilinis ng battlefield. Kasabay nito, talagang pinanatili ni Yezuan ang produksyon ng Qin Ancient Space, ang pagkuha ng mga kaaway na pinugutan ng ulo sa larangan ng digmaan, at iba pa. Gayunpaman, dahil ito ang pangunahing larangan ng digmaan ng mga Diyos, pinili ni Yezuan na sugpuin at mag-upgrade. Dahil alam ni Yezuan sa kanyang puso na sa larangan ng digmaan ng Panginoong Diyos, hindi ang mas mataas na base ng pagtatanim, mas mabuti ito, dahil kung mas mataas ang base ng pagtatanim, mas malaki ang responsibilidad, at mas malaki ang posibilidad na mahulog.
Huwag isipin na ang mataas na lakas ng pangunahing Diyos sa larangan ng digmaan ay makapagliligtas sa iyong buhay. Kung sa tingin mo, ito ay isang malaking pagkakamali, dahil mas mataas ang lakas, mas madali itong atakihin ng madiskarteng sandatang mahika ng kalaban. Nag-imbak si Yeshua ng maraming mapagkukunan, ngunit hindi nag-upgrade, at ngayon, oras na para mag-upgrade. Kasunod ng utos ni Yeshua, ang mga mapagkukunang inimbak niya ay direktang nilamon. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang ranggo na 6 ay isang mataas na antas na hari ng Diyos.